comfort in times of distress. Ito nga po mga nakaraang panahon, hindi ko alam kung ano ba kayo. Isa ba kayo sa mga taong walang pakialam sa mga balita sa paligid o talagang, o isa naman kayo dun sa mga taong talaga namang namumblema sa mga narinig natin sa kapaligiran. Alam niyo po last week, ang tinuro ko po sa amin, sa church namin, yung tungkol nga sa mga huling araw. Ayan, sa mga huling araw, nakita ko parang ganun din naman yung topic nyo last time, no? Tapos sabi nga doon, sa mga huling araw talaga, meron tayong makikita ng mga senyales na ano na ba ang mga mangyayari. Pero sinasabi pa rin doon, di ba, sa Matthew 24, na pag nakita nyo na ang mga bagay na ito, sabi doon, ito na yung malapit na pagdating ng Diyos. Pero sinasabi pa rin, pero no one knows what the hour or time nga po kung kailan darating ang Panginoon. Tama, pero meron po siyang senyales na ibinigay sa atin. That's why nga po, di ba, yung mga time na nakikita natin na tumitindi na yung war sa paligid, nagkakaroon na ng mga matinding sakit, nagkakaroon na ng mga paglindol na yung iba inaantay daw po yung big one, pero tayo are waiting for the great, wonderful God, diba? The big one who is Jesus nga po, diba? Kaya parang bigla akong naisip na ang mga tao ngayon, tapos meron pa nga po doon, diba, sa Matthew 24 na sinasabi na magkakaroon ng matinding taggutom, na parang meron pa doon sa kasunod, yung title kasi na nakalagay, kung ayun na yung mga senyales ng huling araw, meron pa doon na mas matindi pa. Na sinasabi nga sa verse na kasunod doon, sabi, kung ikaw ay nasa labas ka, hindi mo na naisin pang umuwi para kunin yung mga bagay-bagay doon sa bahay nyo. Kung mamatay na po kayo ngayon, huwag naman po sana, di ba? Hindi naman po natin yung kiniklaim. Kung mawawala na po tayo ngayong oras, di ba? Sa palagay nyo po ba, isipin nyo pa, paano kaya yung grade ko? Kailan napitan ko pa si ma'am, bigyan niya ako ng 99. Ganun pa po ba isipin nyo? Yung mga working, isipin nyo pa po bang, kailangan kong magkaroon ng sahod, kailangan ma-promote ako, di ba? O may isip pa ba ng mga magulang, maglalaba pa ako. Di ba po? Pero kapag naisip mo na last time mo na yan, last hour mo na yan, di ba? Ano po ang gagawin nyo? Kaya po dito, naisip po natin na kung malapit na palang dumating ang Panginoon, ano po ang ginagawa nating lahat? That's why ito po, gusto ko pong i-encourage ang bawat isa. Dahil ngayon po, di ba, kung nakikita natin ang paligid, wala silang hope, tayo po meron. Tandaan niyo po, meron po tayong blessed hope, meron tayong Jesus. Okay? Kaya umpisa pa lang po yan. Kaya ngayon po, sabi nga po dito, padang po ba ito? Ayan. Ayan. Sabi nga po ng Ayan, 2 Corinthians, and blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Ano daw po, mapalad tayo na na kung saan meron tayo, we have the Father of all comfort. Sabi niyan, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those are in any affliction. Na ibig sabihin na tayo din po, dahil ikaw kinocomfort ka ng Diyos, ikaw din. I-comfort mo din yung ibang tao, di ba po? Kaya nga po, dito sa church talaga, ang church po, talagang dapat tayo yung pinaka-number 1 na taong nakikita, nagbibigay ng comfort sa tao, nag-encourage, di ba po? Kaya nalulungkot po ako sa mga message minsan, sa yung mga nakikita ko sa mga post na, kesyo Christian daw, tapos sila pa yung mga nagsasabi ng negative sa kapwa nila. Kaya naano po ako sa ganung bagay, kasi tayo pong mga Kristiyano, we are, sabi doon, we are dapat or known na kung saan loving. Di ba po? Kasi ang fruit natin is the Holy Spirit, di ba? Yung fruit ng Holy Spirit is love. Di ba po? Na dapat tayo daw po, sabi nga po rin po sa Bible, malalaman na disciple tayo ni Jesus kung nagmamahalan tayo. That's why po ang church, dapat may nakita ka diyang nalulungkot, nagugulumihanan, di maintindihan, di ba? Parang talaga ikaw kapatid, kayang-kaya mo yan sa tulong ni Lord palagi, di ba po? Kaya minsan yung mga sinasabi na, bakit ka nagkaganyan? Kasalanan mo kasi di ka nagpipray. Meron kami ditong Dawn Watch. Ay, siya pa. Yan narinig ko yung Dawn Watch. Praise God sa Dawn Watch kasi sobrang magandang bagay po yan. Talagay po tayo mabuti ha. Pray tayo lahat. Tapos sabi pa rin po dyan, sabi dyan, with which we ourselves are comforted by our God. Bakit daw po tayo nagbibigay ng comfort sa iba? Bakit tayo nakapag-encourage sa iba? Bakit natin sila, yung mga pagkakataon na bakit tayo nakapagsabi ng positive or magandang bagay sa kanila? Because we know na meron pong Diyos na nagbigay nun sa atin, di ba po? Na merong Diyos na nagsabi sa atin ng gantong bagay.
Di ba po, na parang sa atin nga daw po, sabihin lang natin na you are love. Di ba, sobrang ano na yun, naking impact na nun. Kasi marami palang kabataan ngayon hindi nakakarinig na mahal pala sila. Di ba po, marami palang mga tao na hindi nalalaman na importante pala sila. May worth pala yung mga buhay nila. Naintindihan? Kaya po ngayon, sinasabi po dito na meron lang po tayong mga pag-aaral na sinasabi dyan na madalas nga daw po, ang mga tao, di ba, we are bombarded sa mga bagay-bagay. Alam niyo po sa panahon ngayon, nahihirapan talaga kaming isipin ano ba ang misteryo ng mga bakit yung mga bata sinasabi meron daw silang anxiety, bakit sila may mga gantong bagay, na parang iniisip namin, nung panahon naman namin, hindi namin ma-realize yung mga ganong bagay. Parang iniisip namin, ano bang tinuro ngayon ng social media, ano ba ang ginawa ng mundo ngayon, di ba po? Pero ngayon, sa panahon ngayon na may mga pagkakataon na iniisip mo, basta pag wala akong kaibigan, malungkot ako. Di ba? O kaya kapag nakita, ang tawag na nag-post ako ng profile picture ko ngayon, isa lang, tapos like pa, hindi ako gusto ng mga tao, di ba? Kaya minsan, ano ka na lang only me ko na lang, di ba, yung mga ganon. Pero parang may mga ganon, doon po ba yung work nyo? Na, kayo po ba, okay, nag-my-day kayo, achievement mo yun, ang dami nag-seen, walang nag-heart. Ay, direct ko na nga ito, wala silang pake. Ganun po ba tayo? Huwag tayo maging ganun. Kasi ang worth mo, hindi na sa social media, hindi na sa dami ng likes and hearts, nasa anak kay Jesus. Naintindihan po? Kaya sinasabi nga po dito na, sabi dyan, marami daw mga tao, for many in the world, comfort often means, distraction. Tayo daw, madalas ang inisip natin na comfort, ay, siguro kapag nakakain ako ng comfort food, ayan, ng favorite kong pagkain, nakapag-Jollibee at McDo ako, nakapag-McDollibee ako, ayan, pinagsama. Di ba po? Kung wari, nakakain ako ng favorite ko, yung gusto ko talagang dessert. Siguro magiging okay na ako. O kaya naman kapag, ang tawag dyan, nanood daw siya ng favorite niyang TV series or movie or Netflix, di ba? Meron pa kayong ganun? Sino dito premium sa premium talaga. Ayan, di ba? Yung sinasabi yan na kapag napanood niyo yung movie na to, ay, siguro masasatisfy ako sa bagay na yon. O kaya naman po yung sinasabi niyo travel ng travel, alam niyo po yung mahilig mamasyal kung saan-saan, nagpuntahan na lahat ng gustong puntahan. Di ba po? At sabi diyan, meron pa yung kaka-scroll mo. Di ba? Sabi po diyan, minsan yung mga bagay na akala natin comfort, akala natin pampalipas ng oras, nagiging distraction po pala. Kasi ang katotohanan, di ba, lahat ng pong ito, ininalayo po tayo niyan sa Panginoon. Bakit? Kapag too much. Hindi ko po sinabing bawal mamasyal, pwede po, pangarap ko din po yun, lumipad, katulad ng aeroplano, may pumunta sa ibang bansa, di ba, pag magmamasyal, di ba po? Pangarap ko din kumain-kain din, di ba? Pangarap lang, hindi pala nakain. I mean, gusto rin po natin yan, di ba po? Pero hindi yung talagang doon na po tayo nakapokus. Okay po, to the point na parang distracted tayo sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Kaya this time po, i-connect natin or i-align natin ulit yung mga sarili natin kung ano ba talaga ang dapat na ginagawa ng isang tao o ng isang Kristiyano. At sabi po dito, sabi yan, but for the believer, ito po ang comfort. Comfort comes from a different source, one that never runs dry. At sino po yon? Si Jesus po. Alam niyo po, sabi nga dito, marami tayong mga resources, pero meron po tayong nag-iisang source. Sino po yon? Si Jesus. Siya po ang light, siya po ang ating protection, siya po ang life, siya ang power, di ba? Siya ang love. Kaya sinasabi nga po dito, ano ang wala ka ngayon? Si Jesus po, meron po siya. Ano ang hindi mo ma-receive ngayong oras, di ba? Si Jesus, meron siya nun. Kaya kung ano ang sabihin mo, di ba, ibibigay yun ng Panginoon kung ito ay kalooban niya nga po. Hindi po ako, ang tawag doon, yung preacher na ang tawag doon yung mga nag-encourage lang. Kundi ang gusto pong malaman niya, kasi totoo po talaga, si Jesus naman talaga ang kailangan nating lahat. Naintindihan po? Kaya po sabi nga po dyan, una po, natandaan natin na ano po ang mga talagang totoong magiging comfort natin. Sabi yan, the Word of God, our already, a steady anchor. Tandaan niyo pong palagi na ang Word of God po, sino po dito? Ako po talaga, number one talaga, testimony ko to, na dumating po ako sa panahon ng kabataan ko, nung panahon po namin, bilang, kala mo, tanda ko na po na talagang napakahigpit po talaga ng magulang ko. As in, hindi kasi po talaga ako yung batang makikita niyong go lang sa kung saan-saan. Talagang lang ako, school, bahay. Kaya parang pag dumating yung time na may prayer meeting, alas 8 uwi, hindi na po ako. Alam nilang hindi ako yon kasi 6
6 lang, 6 p.m. uwian na namin, kaya dapat nakaka-uwi na ako. Kaya alam niyo po, sobrang higpit ng magulang namin. Dumating ako sa time na hindi po ako nakaka-attend ng church dahil nga sa ganung bagay. Pero ngayon, napakaluwag na nga ng mga magulang eh. Nakikita ko nga po yan. Kaya ito pong Word of God, naging ano ko talagang sandalan ko to, sandigan ko po ito. Alam niyo po, dumating ako sa punto na dahil di ako nakaka-attend ng church, binabasa ko talaga yung Bible. Tapos lagi ko sinasabi na, Lord, mangusap ka po sa akin. Kaya alam niyo po, bakit kaya ngayon naging matatag ako? Kasi kung tutusin, di ba, pwede akong maging isa sa mga taong nasa labas na nanawala na kay Lord. Kasi hindi ka naman nakakapagsimba eh. Wala namang nagko-contact sa'yo na, uy, kamusta ka na? Simba ka. Walang ganun, pero dahil meron naiwan sa akin, I thank the Lord kasi may Bible. Binigyan ako ng Bible. Hindi po ito, mukhang luma na po ito, pero matagal na kasi. Yung NIV po una kong Bible. Talagang binabasa ko po yun. At talagang ito po yung naging sandigan ko. Ito po yung talagang nagkaroon ako ng firm na foundation sa pagkakilala po sa Panginoon. Kaya tayo po mga kabataan, kahit matanda na nga po tayo, basahin talaga natin ang Bible. Alam niyo po, may mga pagkakataon na kung nagiging pastime na lang natin, maglaro ng Roblox, maglaro ng, ano ba yung mga nakita niyo, mga numbers, di ba? Ang gawin niyo po, pag tuunan niyo ng oras ang Bible. Tingnan niyo po, sobrang sabi, daming knowledge kang malalaman ito, at hindi lang knowledge, kundi wisdom po talaga ng Diyos. Di ba po, yung sinasabi na, sa ano daw, nung unang panahon, sabi, kailangan daw, para gumaling ka, tanggalin yung dugo. Narinig niyo po yung ganong kwento? Sabi, tanggalin daw yung dugo. Kaya isang emperor, o sabi, hari nung time na yon, may matindi siyang sakit, pero lagi siyang tinatanggalan ng dugo kasi para mawala yung dumi ng dugo. Madumi naman talaga ang dugo. At alam niyo po, sinasabi sa Bible na yung buhay daw nasa dugo. Kaya ibig sabihin, alam niyo bang nangyari ang katotohanan, para mamuhay ka ng matagal, para mabuhay, maayos ang buhay mo, kailangan mong lagyan ng dugo. Kaya alam niyo po, natutunan nila yun na buhay yung tao na mga ganun. Kaya, ibig sabihin po, kailangan mo lang palang malaman yung katotohanan ng Bible nang sa gayon para manatiling alam mo ang katotohanan. Naiintindihan? Kaya, sinasabi dyan, we have this a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain. Na ibig sabihin, alam niyo po, meron talagang pagkakataon sa buhay mo na kailangan mo lang maging firm ka sa Word of God. Nang sa gayon malaman mo, ano ba talaga? Paano bago magiging matapang, matatag, mananatili kay Jesus, di ba? Sa Panginoon po na meron tayo. At sabi diyan, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Si Jesus po, siya po ang ating naging, sabi diyan, siya po ang pumagitna sa atin, siya talaga ang talagang yung talagang, si Jesus, siya po yung tatanggol nga po sa atin. Di ba po? Kaya parang kung isipin niyo pong palagi na, saan ako kakapit? Di ba? Sa Bible po. Di ba? Yung nga po, sabi niyo, yung angkla nung ginagawa, ng help nun para sa mga, bakit nila binaba yung angkla? Di ba po? Para saan? Para hindi sila biglang anurin, di ba po? Na kung saan na yun, pag bumaon na yung gear nun, di ba? Sabi, hindi aanurin kung saan-saan. Ganon din po tayo, na hindi ka mag-sway. Na parang kapag binabasa po natin ang Bible, hindi mo may isip na, totoo ba yung sinasabi na apat yung Diyos? Merong Diyos Ama, Diyos ang Ina? Meron ba talagang ganito? Yung mga ganun pong bagay. Kayo ba, ngayon kasi di ba uso po yung mga AI na mga video. Na-identify nyo pa ba? Alam nyo pa ba na AI lang to, kaya napaka-imposible. Di ba may mga ganun ba kayong instinct? May mga, o kaya hindi po instinct, discernment. Na meron po sa Facebook, hindi pala Facebook, sa YouTube, ang dami-daming mga preaching na parang, mapapagulat ka na, siya ba talaga to? Meron akong nakitang preaching doon ni Billy Graham, na sabi niya doon, bakit daw kailangan pang mag-tights, hindi naman yun mahalaga. Nagulat ako na preacher si Billy Graham, hindi niya yung sasabihin. Kaya habang pinapakinggan ko yun, sabi ko, grabe na ang mga AI ngayon. Tapos narinig niyo na ba sa Mexico ba yun, na parang meron daw na, ang preacher AI din, diba? Ang pastor, AI, wala naman po yung puso. At higit sa lahat lang po nang nilagay doon, in-enter lang din ng tao. At sino ba ang nagbibigay po ng discernment at karunungan? Ang Diyos po. Kaya ibig sabihin, kailangan magbasa talaga tayo ng Bible kasi kailangan hindi ka madaya ngayong panahon. Ano pong isang tanda na daw po na malapit ang dumating ang Diyos, magkakaroon na napakaraming huwad na propeta. Diba? Naglapa na po yan. Yung ang dami-dami nag-share na akala natin, gustong dalihin sa church yung mga tao. Nakita ko po sa isang illustration sa Facebook na mayroon pong church dyan, tapos sa ilalim po, may butas yun, tapos sa ilalim impyerno.
na yung mga tao nagpupuntahan dun sa church, akala nila maliligtas sila. Pero yung pala, dinadala pala sila sa impyerno. Kaya di ba kahit pala ngayon, hindi lang pala basta nasa church ka, kailangan na kay Jesus ka po. Kailangan kilala natin si Jesus. Kasi alam niyo po, dito sa church talaga, ang sandali po, hindi talaga namin, alam ko talagang lahat po kami, sasabihin magbasa kayo ng Bible. Minsan nga po, may record pa kami ng Bible reading. Kayo ba meron po bang gano'n? Talagang pinapakita namin na talagang gusto na ipakita sa away kung marunong ka sa Bible, di ba? Sabi sa Matthew, di ba, yung demonyo, nag-quote siya nung tinap niya si Jesus ng Word of God, dapat mas marunong ka dun sa kaaway. Kaya po ito po ang ating maging anchor. At sunod po, sabi dito, there is something deeply reassuring about opening the Bible in a moment of distress. Alam niyo po, the promise of God speak directly to the heart. Kaya ibig sabihin po, alam niyo po, may mga pagkakataon talagang marami po akong senaryo sa buhay ko na pag binabasa ko ang Bible, talagang na-encourage po ako na parang saktong-sakto sa araw po yung sinasabi ng Bible na to, yung sinasabi ng Word of God na to. Kaya may mga pagkakataon na dati po, nung pag nami-miss out ko magbasa ng Bible sa araw na yun, naisip ko, dapat pala nagbasa ako ng Bible kahapon. Ito pala yung sinasabi ni Lord, nalugmok na lang tuloy ako kahapon. Yung mga ganun pong bagay na sana, dapat pala binasa ko ang Bible kasi meron palang message si Lord sa akin. Alam niyo po, araw-araw sa atin may message si Lord, di ba po? May mga nga po ko narinig sinasabi ng may mga matatanda po na nagsasabi rin po sa akin kapag nakausap ko sila na napakabuti nga po ng Diyos kasi ganyan-ganyan. May time po hindi pa nila nababasa ang Bible pero nagiging grateful na sila sa Panginoon. What more pa po? Pag binasa po natin ang Bible na talagang Word of God, pure na Word of God, pure na encouragement at love letter ni Lord sa buhay po natin. Sabi po dyan, the promises of God speak directly to the heart. His word remind us that we are not alone, that we are loved, and that our present troubles are not without purpose. Ayan, lahat po na mangyayari sa buhay natin, may purpose po yan. Napansin niyo po na parang, sinasabi nga po, di ba, ang testing and trials, hindi talaga madalas natin yan pasalamatan. Tama po? Ayaw natin yan. Hanggat maaari, Lord, hanggat maaari, alisin mo po yan sa amin, sa akin. Di ba po? Pero ang testing and trials, ito po ang tutulong sa atin para manatiling maging matatag. Sabi nga po, pag dumating ang problema, saan nakakapit? Di ba? Sa kutsilyo? Sa pera o kay Lord? Di ba? Kailangan ko ng magbayad ng kuryente. Pumunta pa tayo kay Bombay, di ba? O wala, Lord, tulungan niyo po ako. Di ba, naging ganun. Ako po napakaraming, ngayon po nagpastor na ako, talagang natutuwa ako kay Lord kasi may mga time na na-discourage talaga po ako. Kasi hindi naman po talagang palagi encourage, di ba? Kaya, I thank the Lord kasi may prayer nga po. Kasi kung wala talagang prayer, baka hindi makita niyo na ako sa kangkungan, hindi ako lang po. Huwag naman sana. Hindi, pero nga po, di ba? May mga time na kapag feeling mo, nawawala yung mga member, iniiwan ako parang may ganito Tapos I thank the Lord kasi nga po siya yung nag-comfort. Ang dami talaga niyang ginagawa ni Lord sa akin na parang pag-iisipin ko pag magsusulat na ako ng journal ko sa gabi. Sabi ko, Lord, thank you po sa mga ganitong bagay. Tapos pagbabasahin mo yung Bible, lagi mong nakakagawa ka ng sarili mong journal through sa mga verses ng Bible dahil nga po sa personal mo ring nararanasan. Kaya kung alam niyo kung na-encourage kayo, di ba, gusto niyo mag-daily devotional din, di ba? Talagang basahin niyo lang po yan, araw-araw talaga. Minuto meron talagang message na binibigay po si Lord sa ating lahat. Kaya sabi po dyan, tandaan niyo po, laging may purpose ang nangyayari sa buhay natin at maging sandigan po natin ang Bible. At sabi nga po sa verse sabi niya sa Psalms 19:50, this is my comfort in my affliction. For thy word hath quickened me. Sabi na po dyan, di ba? Ano daw po ang comfort natin? Ang word of God. Okay, ano ang nagpapabuhay sa atin? Ang word of God. Kasi ang word of God, it is alive and active. Hindi po totoo na mababaliw tayo pag binasa natin ang Bible, ha? Kasi sabi nga po sa amin, baliw ang hindi nagbabasa ng Bible. Alam niyo bakit po? Kasi tinatago ka sa katotohanan. Katotohanan yung Bible na ang ganda-ganda ng future mo, katotohanan ang Bible na aayusin niya buhay mo, pero dahil nga po yung demonyo, sinisira niya yun sa atin, talagang pinapatamad niya tayo magbasa. Dati po alam niyo po, merong isang kabataan, sabi niya, inaantok daw, hindi daw siya makatulog.
Kaya sabi ko, sige, basa ang Bible. Basa yung Bible mo. Tingnan mo, wala pang 1 minuto, tulog ka. Hihipa ng demonyo, di ba? Yung ano, pero joke ko lang po yun. Pero sabi niya, hindi naman po niya sinabi, nakatulog po ako, salamat. Hindi naman po. Nung binasa niya yung Bible, nagkaroon siya ng, nagkaroon siya ng idea o knowledge o wisdom na yung sabihin, ay, ganap lang parang mag-pray. Okay po, kasi kahit po yung insomnia, gawa yun ng demonyo ha, kaya ipag-pray, i-rebuke natin yung bagay na yun. Okay po? At saan po, sinasabi pa dito, na whether, sabi po dyan, ang Bible, di ba itong tinuturo sa atin, whether it's the calm of Psalm 23, gusto nyo ba ng calmness? Gusto nyo ba ng kapayapaan, di ba? Sabi dyan, basahin ang Bible. Meron gusto nyo ba ng pag-asa, di ba? Kay Lord, meron po tayong pag-asa, at yung sa Romans 8 nga po yun, at yung assurance ng Isaiah. Ibig sabihin talagang you are assured, hindi ka lang, di mo lang kailangan ng insurance, di ba? Pero sa Bible, you are assured, di ba? Talagang totoong assurance yon, hindi yung pag namatay ka po, ito po ang mabibigay ko po sa inyo. Pero ang Bible, pag namatay ka, meron kang panibagong buhay sa langit. Ayun yung totoong pwede mong i-share sa mga tao. That's why hindi sila mag-aalala na, paano po kapag nagyera kami dito? Paano pag nangyari yung World War III, di ba po? Ano man ang bagay na yun, di ba? Hindi po tayo magigimbal sa mga panahon na yun. Kasi alam natin na we know na yung sabi diyan, the one who holds us holds our future. Alam ni Lord ang ginagawa niya po sa atin at alam niyang hindi niya tayo iiwan, pababayaan. Alam ng Diyos na hindi niya po tayo, yung mapahaya ang mapahamak. Naintindihan po? Pangalawa po yung prayer. Sabi diyan, ito po ang believer's refuge. Bakit po itong iyong kanlungan? Bakit itong iyong protection? Kasi kapag nag-pray ka, di ba, alam mo you are protected. Alam niyo po sa prayer, mag-receive mo lahat. Kaya nga sabi, di ba, welcome po sa prayer meeting kung saan ang ating panalangin ay masasagot, di ba? Talagang kaya ko naman todo pa, Lord, salamat po sa ganito, Lord, salamat po sa ganyan, di ba? Kasi totoo naman talaga, na kung saan sabi nga po, di ba? Sabi sa Bible, di ba? Sa Mark, sabi doon, whatever you ask in the name of Jesus, ano daw po, if you believe, you will receive. Kaya po, sabi po dito, be careful for nothing. Sabi po yan sa Philippians 4:6-7. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Sabi diyan, let your requests be made known unto God. Sabi diyan, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya po ito talagang prayer, napakahalaga. Alam niyo po, sabi, kung ikaw humihinga ka ngayon, sige nga, hinga nga kayo. Joke ko lang. Diba sabi diyan, ganun din po dapat ang prayer. Ibig sabihin, kung araw-araw pala ako nabubuhay, araw-araw pala dapat ako nananalangin. Naintindihan niyo po? Na alam niyo po, mahirap po bang manalangin? Hindi po, di ba? So, meron ako nakita po. Sabi po doon, di ba? Meron daw, yung pag-aaral, 6 hours, tapos yung pagkatrabaho daw, 8 hours, di ba? Pero sabi niya doon, yung pag-thank you po ba kay Lord, matagal din ba? It takes time po ba? Thank you po, Lord. Tagal ba nung sinabi ko yun? Di ba hindi po? Minuto lang. Kaya ibig sabihin, ang prayer po, wala pong sinasabi ito na kailangan hindi po kasi ako marunong mag-pray kasi hindi po ako nagbabasa ng Bible. Alam niyo po, sabi po sa amin kung ano ang gusto mong sabihin sa Panginoon from your heart. Sabi po, ayun po ang prayer. Mula sa iyong puso na alam mong nakakabuti sa iba. Tapos itong bagay, paano mo pag-i-pray ang kaibigan mo kung hindi ka marunong mag-pray? Kung ano yung mga magagandang bagay na gusto mong ma-receive para mula kay Lord, ipag-pray mo yun sa katabi mo. Ganun po ang prayer. Kaya ibig sabihin, pwede mong pagkatiwalaan talaga ang panalangin. Alam niyo nga po yung mga pagkakataon na meron pang prayer, kaka-pray ng mga taong minsan kakakulit nila. Di ba po, meron sa Bible yung nangulit sa judge. Ano nangyari? Sabi niya, tinagon ko yung prayer mo, hindi dahil mabait ako, kundi dahil nakulitan ako sa iyo. Di ba? Minsan gano'n din kay Lord, di ba? Na, Lord, sige na. May mga kilala kami gano'n na, Lord, siya na lang. O yan, siya na lang. Tapos, di ba, nung grabe tuloy, nung kinasal na, Lord, ba't mo ako pinabayaan? Sabi mo, siya na lang. Wala ko nun yun. Di ba yung mga gano'n na, nakagano'n natin, pero prayer po yun, di ba po? Pero alam natin na ang prayer po talaga, ngayon, para may tama tayo sa prayer, alagay natin sa Bible. Okay po, basahin natin. Ay, kalooban ni Lord na maligtas ang pamilya ko. Kasi nakalagay dun sa Bible eh. Nasabi doon, no, sabi ni Apostle Paul, kahit pala siya pinagpipray niya, yung mga pamilya natin na maligtas din. Diba? At sabi doon sa Bible na maniwala ka lang, ay ikaw ay maliligtas at ang iyong pamilya. Kaya
kalooban ni Lord yung mga ganong bagay according sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po sinasabi diyan na ito nga pong kwento nito, kilala niyo po ba siya? Ayan, si Pastor Bong Saking. Ayan. Alam niyo po, nakinig po kasi ako nung preaching niya nung kailan. Meron po siyang kwento, itong testimony niya po. Sabi ng asawa niya, darling, honey, hindi ko pa rin tawag niya. Nakalimutan ko na kung ano basta asawa niya. Mag-enroll na yung anak nila na 4. Magpapasukan na. Sabi, wala pa daw silang budget. Kaya itong si Bong Saking, sabi niya bilang tatay, syempre hindi niya pinakitang weak siya. Hindi siya umiyak. Hindi niya sabi, wala po tayong pera, ano ba yan? Kundi pumunta daw po siya sa kwarto niya at nanalangin. Sabi niya, Lord, tulungan niyo po ako. Sa inyo po itong mga anak ko, Lord. Sabi niyo po, maglingkod po ako sa inyo. Ikaw na po ang bahala sa akin. Kaya sabi niya, Lord, sumunod po ako sa inyo. Kaya lahat na nabasa sa prayer niya, pumunta na po siya sa Sunday po na, nasimba na. Eh di dahil nagsimba na siya, nakita po siya ang senior pastor niya na nasa isa po doktor, Pastor Peter Tanchi. Sabi niya, Bong Saking, ganyan, Bong lang pala tawag, kung tekoy ka. Kung magkaibigan pala, hindi pala kompleto pag-abnilo. Ayan, sabi niya, may iabot ako sa'yo. E di inabot po yung sobre. Tapos, nung inabot yung sobre, umiyak si Bong Saking. So, umiyak siya, diba? Tapos, sa isip ni Pastor Peter na, ay siguro na-overwhelmed siya, natuwa siguro siya. Pero sabi ni Bong Saking, Lord, kulang pa. Ang yung anak ko. Sabi siya, diba? Kulang pa pala. Kaya dahil doon, pray ulit siya, di ba? Pray lang ng pray. At saka tapos maya-maya, sa hallway, naglalakad siya, nakita naman daw siya ng isang kaibigan nila na ang tagal na 2 months daw siyang hinahanap. Inisip ko nga 2 months bang hindi nagsimba si Pastor Bong o yung kaibigan niya. Di ba? Sabi niya, 2 months, nakita hinahanap, hindi kita nakita, pero nag-abot sa akin, 2 months ago, ng sobre na to, pinabibigay sa'yo. Eh, mukhang makapal yun. Tapos inabot niya nga po, pag-abot niya, nakita ni Bong Saking na pera. Tapos talagang, sakto, sabi niya, Lord, thank you po kasi sakto sa pang-tuition ng mga anak niya. Sabi niya, sa private niya pa pinaaral yung anak niya. Kaya totoo po bang nasagot ang Panginoon sa panalangin? Amen po. At kahit po ako, personally, meron po akong ganun. Pero ayoko po kasi kwento sarili. Pero lahat po tayo, may ganun tayo, di ba? No? Na sumagot ang Panginoon sa mga prayer natin, di ba po? Kaya po sabi diyan, sa James 4, favorite ko po itong sabihin sa mga tao kasi alam niyo po bakit di tayo nagkakaroon, sabi diyan, you do not have because you do not ask. Okay? Bakit mo sasabihin na, Lord, wala po kami ganito? Ang tanong ni Lord, nag-pray ka ba? Hiningi mo ba yan? Di ba po? Kaya at meron pa kasunod, you do not have because you do not ask. At kasunod, minsan daw po, nag-ask ka naman. Lord, pengi naman po ng ganito. Pero ang nangyayari, sabi doon yung kasunod na verse yan, minsan daw, nagiging wrong yung motive natin. Di ba? Gusto mong magkaroon ng tablet o gusto mong magkaroon ng kotse para ay, yabalandra ko yan dyan para may pangyabang ako sa mga kapitbahay. Diba? Ganun po ba? Ganun yung wrong na motivation. Di ba po na wrong motive yan. Hindi maganda yung ganung bagay na ang ano mo lang ipagyabang sa tao. Kaya po tayo, gusto natin, alam niyo po ang kinalulugdan ng Diyos, ito ay kung makakatulong sa kapwa natin, ito ay makakatulong sa iyo at alam ng Diyos na kailangan mo po yan. Alam niyo po ang Lord, hindi naman po niya tayo yung dadamutan sa mga bagay-bagay. Totoo nga, sabi, di ba, binibigay ni Lord lahat ng bagay na talagang may enjoy natin. Kung masaya ka sa bagay na yan, mas masaya si Lord. Kung masaya ka na magkakaroon ka pa ng laptop para sa trabaho, mas masaya po si Lord. Kaya ipag-pray natin ang mga bagay pong yan sa Panginoon po. At sinasabi rin po dito na we don't pray to an empty sky. Naintindihan? Hindi po tayo nag-pray na wala naman sigurong tumutugon sa prayer. At sabi po dito, but to a living God who hears, nakikinig, nakikita, sees, and understands. Alam niyo po, sabi nga po sa Bible, bago ka pa mag-pray, ibinigay na ni Lord. At habang nanalangin ka, sabi diyan, di ba, alam na ni Lord yung kailangan mo, pero kailangan mo pa rin sabihin sa Panginoon. Di ba parang nga daw kung anak at saka tatay yan, alam ng tatay mo na meron kang nag-aaral ka, may babayaran ka sa school. Pero kung hindi mo sasabihin na field trip niya na pala kinabukasan at kailangan mo ng 3K, hindi niya iabot sa'yo. Di ba po? Hindi, kaya ganun din ang Panginoon na kung may kailangan ka, hingin mo kasi masaya ang Panginoon na ibigay yan sa ating lahat. Kaya minsan, di ba, tayo po, nagkakaroon tayo ng yung poverty mentality na mahirap na talaga kami, ganito na talaga siguro ang mangyari. Hindi po, hindi yan ang gusto ang Panginoon sa atin. Naintindihan? Gusto ni Lord, matanggap mo hanggat maaari yung mga talagang gustong ibigay ng Panginoon sa iyo. Sipagan mo manalangin, di ba? Marami pong nag-pray sa Bible, di po sila binahiyan ng Diyos. At ganun din po tayo,
ngayon. Amen po ba? Amen. Sabi po, in prayer, we pour out our hearts, and in return, God gives peace that surpasses understanding. Alam niyo po, napakalalim kasi ng topic ng prayer. May mga pagkakataon na meron po akong isang narinig na kwento kay Pastor Vlad Sapchuk naman. Sa July 3 and sa July 3 and 4, niya po siya sa Araneta ko, sa Cuneta, Astrodome, ayan. Na sabi po, meron isang member doon na nagsabi na hindi na po ako naniniwala sa prayer, sabi nung kay Pastor Vlad. Sabi niya, kasi nung araw po na ikakasal ako, pinagpray ko po kay Lord na buhayin yung nanay ko, pero hindi niya po binuhay. Kaya sabi niya, mula po, hindi na po ako nag-pray. Tapos sabi niya, namatay na daw yung nanay niya. Tapos, hindi ko alam kung natuloy ba yung kasal, pero parang hindi ata. Tapos sinabi na lang ni Pastor Vlad sa kanya na, hindi porket hindi natugunan yung prayer mo ngayon, hindi totoo ang Diyos. Naiintindihan? Sabi doon, meron pong purpose, may plan ang Panginoon. Kristiyano yan, paano kung namatay yung nanay, di ba? Tapos ang ganda ng langit, yung ko na pong bumalik yan. Di ba? Possible po, ganun, di ba? Kaya hindi na nabuhay. May mga pagkakataon po kasi hindi natin pwedeng questionin ang Panginoon. Sabi, tumutugon ang Lord sa prayer. Pinag-pray ko, mag-1 million ako, bakit wala? Diba? Sabi, tumutugon ang Panginoon sa prayer. Pinag-pray ko na, Lord, babayaran ko yung utang ko doon para di ako makulong. Pero nakulong pa din ako. Hindi minsan po, iniisip natin na, totoo ba ang Diyos? Alam niyo po, totoo ang Diyos. Minsan, ang pananampalataya lang natin yung hindi totoo. Kasi may mga pagkakataon pong tinitest niya tayo. Ikaw ba, mananatili ka ba? Kung hindi ko yung tugunan ngayon, nandiyan ka pa rin ba? Diba? Ano pa rin ba? Anak pa rin ba kita? Diyos pa rin ba ang tawag mo sa akin? At alam niyo po, sinabi lang niya doon na gusto ni Lord na malaman mo yung purpose. Na gusto ni Lord malaman natin, ano ang purpose? Bakit kaya may ganito? Kasi siya daw po, pinagpray ni Pastor Vlad, alam niya daw po yung mata niya. Sabi niya, bata pa lang siya pinagpipray niya na yun. Kasi inaasar siya palagi ng mga tao. Pero sabi niya, bakit hanggang ngayon nagpastor na ako, nag-asawa na ako at lahat? Di naman natugunan ng Diyos. Pero sabi niya, pero mula sa mata na yan, I testify the goodness of God. Kaya di ba, may mga ganun lang po pala. May mga ganun na akala natin, wala ako. Salamat po sa mga nag-amen. Thank you, Lord. Pero yun po, totoo naman kasi. Nasabi nga po kasi, di ba, ang prayer po, binibigyan tayo ng kapayapaan. Naiintindihan? Minsan, hindi ka binibigyan ng tugon sa panalangin mo pero may kapayapaan. Di ba, minsan walang result, minsan wala yung result, pero may reward. Ano yung reward? Ito po yung, ay, umayos na ako bigla. Diba? Alam mo, i-check upin ako bukas, may sakit ako. Pero nung pinag-pray ka, dahil binigay mo yung pag-asa mo sa Panginoon, nakalimutan mo may sakit ka pala, tumambling-tumbling ka na dyan. Nagkaroon ka ng peace. Yung ganang bagay. Pero diba, may mga ganun po minsan, diba? Sa church, ganun po kami. Sa church, saya-saya kami, ganyan kabataan kami. Pag-uwi ko, papagalitan pala ako, di ba? At least, naging masaya ako. Di ba? Yung mga ganun, Lord, ako pagalitan, nagalitan ka pa rin, ako ilan. Basta, hindi at least magulang ko pa din sila, di ba po? Pero salamat sa prayer po, di ba? At sabi yan, there's a quiet strength that rises up when we kneel in our prayer. Alam niyo po, meron talaga kakaibang ginagawa ang Panginoon. Minsan inisip natin, ang tawag ko nang nakaload sa prayer, parang wala namang nangyayari. Pero hindi, we do not know ano ang nangyayari in the Spirit, di ba po? Yung para sa Spirit, tumatatag ka pala, umaayos pala yung buhay mo, di ba? Tumataas ang pananampalataya mo. Ayun po ang nagagawa ng pananalangin. Kaya ako po, like ko talaga sasabihin, mag-pray tayong lahat kasi napaka-importante po talaga. Kaya ito yung tinuturo ko kasi ito po yung naging basihan ko, ito po yung nakita ko sa buhay ko na totoong-totoo na hindi mo pwedeng iwan. Hindi mo dapat sa Kristiyan kung buhay mo, magbasa ka ng Bible, manalangin ka kasi ito talaga ang magpapatatag talaga sa'yo kasi mismong si Jesus ang kasama mo sa bagay na to. At sabi po dito, it's not the storm disappears. Tandaan natin ha, Lord, nawala pong problema. Hindi ang storm na mawawala. Sabi niya, but our hearts find shelter in the one who comforts us. Di ba? Ibig sabihin, bigla ka nagkakaroon ng sa isip mo na iingatan ako ng Panginoon. Si Lord ang aking proteksyon. Di ba sa mga prayer na ganun ginagawa mo, ganun ang nangyayari sa atin pong lahat. At sunod po, ayan, pangatlo, 4 lang po ito, alam ko, gagawin ko pong 5, ayoko lang. 4 lang, kaya ito po pangatlo, ito naman yung sasabing fellowship. Ayan, kayo di ba sabi sa inyo, yung mga YA po, uwi na po kayo dito. Joke lang, mag-fellowship daw po kayo. Yung mga youth din, di ba, mag-fellowship daw po. Kaya ito kasing fellowship, ito po yung sinasabi na pagkagather ng bawat mga kapatiran, di ba, pagsasama-sama. Sabi po dyan, it will become the strength
in unity. Alam niyo po, hindi po talaga pwede, yung sinasabi po na hindi ka pwedeng maglingkod alone. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Ano po ba ang church? Isa lang ba? Hindi po, di ba? Ang church, ano po? Tayo. Na ibig sabihin tayo yan. Kapag wala yung pag wala yung isa nating kapatiran, wala yung parang bahay, yung walang bintana. Wala yung pinto, di ba? Hindi kumpleto. Kaya ibig sabihin po, alam niyo po, tumatatag tayo tuwing kasama natin ang mga kapatiran natin. Kaya sabi doon, never natin daw na i-neglect. Sabi nga po sa Hebrews 10:25, sabi diyan, not giving up meetings. Huwag daw natin kakalimutan na magkita-kita, di ba? Mag-meet up together, sabi po dyan, as some are in the habit of doing, but encouraging, sabi dyan, one another, and all the more, as you see the day approaching. Marami na po ngayon na malapit nang dumating ang Panginoon, na talagang dapat lagi ka nang sumasama palagi sa church, ay pag may fellowship, sama ka dyan, ay may care group, ay may Bible study, sama tayo dyan. Kasi alam niyo po, ano na lang ang magpapalakas sa atin ngayon? Ito pong pagtulong sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, ang Bible study, ang church, di ba? Tayo kanina, pagpasok natin yan, alam natin, may mga personal tayong dealings, di ba? May mga problema, may kung ano-ano. Pero kapag nagsasama-sama ang church, di ba? Biglang umaayos po tayo, di ba? Yung alam niyo po yung sinasabing, ay ang mga yan, yung bawat isa po sa atin, encouragement yan sa atin. Alam niyo po sa aming mga pastor, ganun din, na kapag nakita namin na may member na grabe ang faithful, kahit positive, negative, ay hindi naman negative, parang hindi maayos yung sitwasyon, nandyan pa rin siya. Parang po yun, isa po yan sa mga encouragement. Kaya totoo tayong lahat, talagang wag po natin kakalimutan makipag-fellowship. Kasi nga po ito, sabi diyan, talagang nakikilala natin ang bawat isa, at the same time, nakikilala rin po natin ang Diyos. Di ba po? Na ibig sabihin na encourage pa natin ang kapatiran natin. Kaya po pag ikaw may problema ka, huwag kang umalis. Di ba? Huwag kang lumayo, ay, sa kanila po ako mag-isimba kapag okay na po ako. Hindi po. Kung may problema ka ngayon, magsimba ka. Nang sa gayon yung problema yan, di ba, tulungan ng church. Di ba po ang Acts Church, ano po ang ginagawa nila? Nagtutulungan sila. Di ba po? Meron ng kwento, di ba, na sabi, kahit ang mga sarili nilang yung own possession na po nila, gamit nila, binibenta nila para maitulong lang sa kapwa nila. At ang church po, ganun talaga. We are built, di ba? Binuild po tayo bilang maging pamilya. Na ibig sabihin, kung may problema ang kapatiran natin, ganito, huwag mo itago. Ano yun mo, sabihin mo po sa bawat isa, di ba? Ano yun mo, alam mo, church to, di ba? Alam mo, kakampi mo ang Diyos at sila din, di ba? Kasama mo sa journey na to. Okay po? Kaya lagi niyo pong tandaan, sabi diyan, lalo kang tatatag kung nandiyan ka. Di ba po? Lalo kang tatatag kung nandiyan ka sa church na yan. Kaya nga po maganda ang isang Kristiyano, isang tao, meron siyang family church. Doon po kaya doon. Ay, joke lang po. Meron siyang pamilya na church, di ba po? Na kung saan ay alam ko tong church na to, pamilya ko to. Yung alam minsan nga po, di ba sa amin, laging sa amin po yun. Kasi nung kabataan kami, laging ganun po na parang may mga kabataan, ayaw na umuwi sa bahay nila. Para kasing mas napilo pa nilang pamilya yung mga kaibigan nila, di ba? Pero ngayon, wag naman pong ganun. Mali na po namin yung before. Uwi po kayo sa bahay nyo, mahalin nyo ang pamilya, isama nyo sa church. Okay po ba yun? Nang sa ganyan, pamilya tayo sa church. At sunod po, sabi po dito, sometimes comfort comes through, sabi niya, the presence of others who share our faith. Ano daw po? Minsan, di ba, makita na rin, may mga pagkakataon yung testimonial na ito, napakaganda po, huwag niyo po yung na-absenan. Kasi may mga pagkakataon na hindi kayo para-paras ng itang testimony, may mga tayo sa isipin mo, may ginawa ba si Lord sa akin? Pero through the testimony of others, na-encourage ka. Ay, ganun yung ginawa sa kapatid ko. Yung sabihin, I'm next in line, di ba? Ay, mangyayari din yan sa akin. Maging ganun, laging positibo ang makita mo po. At minsan, di ba, yung nakikita natin sa kanila, sabi doon, na-encourage tayo na parang, ay, ang galing ng Panginoon sa buhay niya. Tutulungan din ako ni Lord. Di ba po? At sabi diyan, there is power in simply being around fellow believers. Grabe, no? Kapag nga po pala magkakasama tayo, tsaka united, lagi niyo pong tandaan na dapat talaga sa church, tandaan niyo lagi ang bumida doon yung unity. Kasi kapag nandun si Jesus, nagiging united ang isang church. Huwag niyo pong hayaan na magkaroon ng division o kaya kahit maliit nga daw pong butas, di ba, na pwedeng gamitin ng kaaway para sirain ng church. Huwag niyo pong hayaan yun. Lagi kayong magmahalan, laging maging masaya tayo sa bawat isa po. Ayun po ang pinaka-sikreto. At sabi po dito, at syempre, pagmamahal talaga kay Lord. At sabi diyan, whether in church, in a Bible study, or just over a cup of coffee, ito, kahit nga daw nagkakape, di ba? Sabi diyan, God often uses other people to encourage, uplift, and remind us of His
goodness. Kaya ganun pong palagi, huwag niyo pong kakalimutan ito na sa time na feeling nyo, you are hindi kayo uncomfortable nga po kayo, di ba? Laging pa rin laging makisama sa fellow believers. Okay po? Alam natin na meron tayong, na we are here to encourage one another. At sunod po, sabi niya, when we worship together, love together, cry together, and bear one another's burdens, we are reflect the love of Christ. It's a kind of support. Sabi niya, and the world cannot mimic. Sabi niya, because it is built on our spiritual unity, not just shared interest. Tara niyo po tayo, hindi po siya binuo na banding lang, kundi sabi ito, it is a fellowship. Kasi ibig sabihin talaga na si Jesus Christ, siya po ang center ng lahat ng iyon. Di ba po, kung may mga party-party tayo naririnig, sa church pwede ka rin po maging masaya. Nagkakantahan din po tayo dito, nagsasayawan, di ba po, pumapalakpak, di ba, nagkakwentuhan. Kaya ibig sabihin, talagang, ang church talagang na-build to, para, talagang magkaroon ng yung, sabi nga po, parang sa pagkakaisa ng bawat isa, para ma-encourage po tayong lahat. Kaya nga po, sa last na lang, ito na lang po, yung sabi dyan, meron pong tinatawag na, kapag nga po nakaigiyas tayo, nagkakaranas tayo ng different kind of peace. Ayan, sino po ang makakapag-testimony, diba, na mula nung ninanggap niya si Jesus, talagang nalaman niya yung totoong kapayapaan. Kayo po ba naranasan niyo na ba yun? Na kahit ako po, nagkaroon po ako ng gano'n na dati, isa po talaga akong manegatibong tao, talaga naman lahat na iniisip ko, baka ganito, ganyan. Pero mula po nung nagkaroon ako ng Jesus, diba, nakagiyas na ako, nagkaroon ako ng kapayapaan. Yung sinasabi nga po na hindi maunawaan ng mga tao sa paligid mo. Yung kapayapaan na sabi doon, hindi maibigay ng mundo. Diba? Naranasan niyo na po yung ganong kapayapaan na, ang totoo daw pong kapayapaan, hindi yung absent yung tribulation o yung tragedy doon. Sabi, totoong kapayapaan, ito yung kahit nagkakagulo, in the midst of chaos, payapa ka. Ayun po ang totoong kapayapaan. In the midst na may away sa kung saan paligid man yan, di ba? May kaguluhan ng ang Iran at Israel, di ba? At may mga nakikijoin pa. Pero alam mo na meron kang kapayapaan. Alam mo na merong Jesus, di ba? Na si Lord, siya po ang bahala sa lahat ng yan. Kaya sabi nga po dito, sabi ng Isaiah 26:3, sabi diyan, thou will keep him in perfect peace. Ano daw po? Talaga naman. Perfecto yun na kapayapaan. Sabi yan, whose mind is stayed on thee. Alam niyo, saan lang daw po nakapokus ka lang? Kay Lord lang. Ngayon talaga magkaroon po tayo ng Maranatha mindset. Ano po yung Maranatha mindset? Ito po yung makalangit na pag-iisip. Ito po yung pag-iisip na kung saan anuman ang nangyari, di ba, kay Jesus ang nasa isip mo. Hindi yung kaguluhan sa paligid, kundi yung kapayapaan ng Diyos ang na ibinibigay sa iyo ni Lord. Sabi niya, because it trust in the Lord. Alam niyo po, every time daw na magkakaroon ka ng kapayapaan na totoo sa puso mo, kapag totoo kang nagtiwala kay Lord. Kaya mula ngayon ha, ang buhay mo, ano man ang buhay mo ngayon, ng pamilya mo, di ba, ipagkatiwala mo kay Lord, nang sa ngayon, magkaroon ka ng totoong kapayapaan. Hindi po sa kung sinong tao o kung kanino man, na mga marurunong. Sabi diyan, the peace God gives doesn't depend, sabi diyan, on circumstances, while the world fears. Tandaan natin ha, na yung mundo, ano ang binibigay niya? Takot. Pero ang Diyos ano binibigay? Sabi yung kapayapaan, di ba? Peace talaga. Nasabi nga po, ano daw po ang kabaliktaran ng fear? Sabi sa atin, di ba? Dapat magkaroon ka ng faith para mawala ang takot. At pagkatapos nun, nagkakaroon ka na ng kapayapaan. Okay po? At sabi po dito, the believers trust, while others may panic, maraming pwedeng magpanik sa panahon ngayon, di ba? Pero tayo ginagawa, we pray. Di ba? Ay, si Lord ang bahala sa amin. Siya ang bahala, di ba? Maayos. Para katulad, alam niyo po yung dun sa kwento nung kay Jesus, nung kinawin niya yung storm, na yung mga disciple, di ba, sabi niya, Jesus, tutulog ka pa rin dyan. Ano sabi niya, mamamatay na kami dito. Ganun talaga yung words sa Tagalog, di ba po? Ng mga disciple. Wala ka bang pakialam sa amin? Gumising si Jesus, di ba? At anong ginawa niya? Sinabi niya, tumigil. Di ba? Siya talaga yung nagsabi ng stop. Hindi si Kibuloy, di ba? At tumigil nga, di ba, yung story. Na kung saan talagang gano'n, nagkaroon ng kapaan. Nagulat yung mga disciple, sabi nila, grabe, sabi niya, kakaiba, anak ng Diyos to, ganyan-ganyan, di ba? Ibig sabihin, ganun po, na parang, relax lang. Bumabagyo, di ba? Nakatawa, may sulat sa NH8 plus, relax lang, hindi siya puno, hindi siya sa inyo. Ang gabi mo, mag-pray kang mabuti na, may kapayapaan, na nanalangin, hindi yung, pero nanginginig ka, di ba? Huwag naman pong ganun. Okay po? At sabi po dito, well, many seek comfort
that fades. Ano po ang kanina, yung mga pinakita ko po sa inyo, lahat ng comfort na yun, mawawala naman po yun. Kala po natin, pag may pera na tayo, mayaman tayo, may mansyon, ay siguro kapag yung mga mahihirap, sabi nila, siguro kapag meron akong mansyon, magiging mapayapa na buhay ko, di na ako magtatrabaho, di nyo po alam. Di mo sure, di ba, yung masasabi ng mga tao. Kasi ang totoo, the more na mas marami ang negosyo, the more na mas marami ang ginagawa, the more na mas marami po silang inaalala. Di ba? Kaya paano tayo pangarap, nung bata rin po ako, pangarap ko yun. Siguro pa nagkakotse, mansyon, nagiging maayos na. Di ba? Hindi po pala. Kasi ang pinaka magbibigay ng kaayusan, si Diyos lang pala. Di ba? Kahit mayaman ka, pangarap natin yung naayos, di ba? Hindi naman sinabi ni Lord na ang may Jesus, may hirap. Hindi naman ganun, di ba po? Dahil naman talaga tayong yumaman, di ba? O talagang mabuhay, di ba? Na kung saan, to the fullness na buhay po natin. Pero with Jesus, dapat nandun talaga, top ng priority natin. Hindi lang siya additional, kundi siya po talaga ang maging buhay po natin. Sabi po dito, kaya tandaan na, huwag pumasak sa mga comfort na nag-fades, we hold on to the hope that lasts. Okay, sino po yun? Si Jesus. He is an everlasting God. Naintindihan po? Sabi dyan, so the next time trouble comes, and it will, kung dumating man po yan, remember where your true comfort lies. Saan po nakalagay ang ating comfort? Kay Jesus. Sabi dyan, not in things, but in a person. Person of Jesus Christ. Sabi dyan, not in escape, hindi po natin yan ini-escape, but in Emmanuel, God is with us. Ayan, lagi po sa atin si Jesus. Andiyan po siya palagi, let the world seek what it will. As believers, we already have the greatest comfort of all. Kaya nga po, tandaan po natin, di ba, na not how comfortable daw po, or sabi, how comforting yung bagay na meron kang Jesus. Alam niyo ba yung pagkakataon, totoo po yun, hindi lang po yun hugot ng mga tao na iiwan ka ng marami. Pero totoo talaga, totoo yun, nalagay ang punto sa buhay mo na may iiwan ka talaga nila, may mga pagkakataon talagang hindi lahat, sabi nga po, di ba, dito sa mundo, hindi lahat ng mga nakikita mo kasama mo ngayon, forever mo yan kasama. Meron dyan, mag-go lang din yan. Di ba po? Pero tandaan natin, si Jesus po yung mananatiling nandiyan. Okay? Yung mga pera na meron tayo, kahit nga daw po yung fame, yung kasikatan, hindi yan forever nandiyan. Sumikat ka nung bata ka, di ba? Hindi forever sikat ka. Yung pera, hindi forever nandiyan. Kahit nga ang pera, di ba? Nagbabago-bago yun, di ba? Nag-iiba na ang design, nagiging ganito na. Pero tandaan natin, katulad talaga ng sinasabi ng Bible na heaven and earth will pass away, but His word will never. At sino po yun, yung word na yun? It is Jesus, di ba po? Naalam po natin na ang totoong comfort, huwag natin hanapin sa kung kanino, ha? Lagi po natin tandaan, kay Jesus natin hanapin ang comfort na yun. Kasi sobrang, sabi nga, parang grabe magbasa ka lang pala basahin mo ng Bible mo, nagkakaroon ka pala ng kapayapaan sa isip mo, naku-comfort ka na. Kasi napaka-powerful ng Word of God. Sabi naman, manalangin ka lang pala, di ba? Ano matutulong ng prayer sa akin? Marami yung hindi nagpe-pray. Di ba po? Pero alam niyo kung ano lang talaga sana ang sekreto ng prayer, napakalaki ng kaya ng gawin. Nakakalungkot, di ba? Merong sinasabi na may mga angel sa langit, wala silang ginagawa. Bakit daw? Kasi yung mga tao sa mundo hindi nagpe-pray. Di ba? Parang, ang dahil mong oras mag-scroll ng Facebook, dahil mong oras magtrabaho, pero sabi yung 1 minute na, Lord, thank you po. Lord, salamat sa pag-iingat. Di mo masabi. Di ba po? Minsan yung mga ganun daw, na yung prayer, alam mo, protection. It will protect you, di ba? Na kapag nag-pray ka sa umaga, Lord, i-cover mo po ako ng blood mo. Paglabas mo, di ba, alam na alam mong you are protected. Di ba po? Napakalaki ng nagagawa ng prayer. At sunod, yung fellowship. Na minsan sinasabi natin, di ko na kailangan magsimba. Nasa puso ko naman yan. Ang tanong, totoo po ba? Kasi kung nasa puso mo yan, di ba, sisimba ka. Kasi yung nasa puso mo si Jesus, gusto mo mamit. Uy, gusto ko po magsimba kasi mag-worship po kami ng kasama ng mga kasama ko doon. Meron po yun. Kaya in times of distress and troubles, sabi diyan, find comfort in Jesus. Kaya mabait daw, sabi diyan, di ba, tandaan natin, Jesus never abandons. So yun nga po yung favorite natin na, He will never leave us nor forsake us. Kaya ayun lamang po, to God be the glory.